Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, pwede po ba nating palakpakan ulit si Lord? Yan, sa kabutihan niya sa atin sa linggong to. Yan, para po sa lahat, ako nga po pala si Ron, isa sa mga campus missionary po natin dito sa Victory May Kawayan. At kung mapapansin niyo po, si Kuya Eric po, si Pastor Eric, yan, ay hindi niyo, kumbaga wala ngayon dito. Kasi ngayon po ay anniversary nila ni Ate Frances. Pero nandyan lang po siya. Kaya if ever po na makita niyo siya, pwede niyo siyang bigyan ng mainit na pagbati. Yan, ng happy anniversary. Baka mamaya po makita niyo po siya dyan sa McDo o kaya po sa CR. Yan, batiin niyo po ng happy anniversary po. Yan. At before po ang lahat, mirror selfie na ba ang lahat? Mirror, ano ba tawag doon? Mirror shot na ba ang lahat doon sa ating? Yan, what shapes us? Yan. So yan ang ginawa natin ngayon dahil tayo ay nasa not so new series entitled What Shapes Us. Actually, last year we've started yung series na to and pinag-usapan po natin kung ano ba yung mga bagay, una bilang isang simbahan at bilang isang individual na humuhubog sa atin as we follow and as we obey Jesus Christ. Kumbaga, ito yung mga bagay na may malaking influence how we live our Christian life. And last year, nasimulan na natin sila and ngayon, uulitin po natin yung another half ng mga bagay na pag-uusapan natin sa series po natin ngayon. But before po tayo mag-continue yan, sa ating What Shapes Us series, yan, isa po sa mga siguro as Christian ng panahon ngayon, isa sa mga pinakamalaki yung influence sa belief natin ay, pauna ko na po, no, gusto ko lang po kayo ng batiin ng Happy Reformation Month. Yan. So kung hindi niyo po kilala, siya po si Martin Luther. Yan. At kumbaga sa kanya po, kung quote-unquote, nalaman po natin nagsimula yung tinatawag na Christian Protestantism. Kumbaga nung time na yan yung nagkaroon ng Reformation. At yung Reformation, ano po ba yung Reformation sa mga hindi po nakaka-alam or kumbaga ngayon pa lang po narinig? Ito po kumbaga yung isa sa mga significance ng Christian history wherein si Martin Luther ay tumayo at ipinaglaban yung authority ng Scripture. Kung matatandaan po natin, even sa history po natin sa Pilipinas, kumbaga may nung prominent po yung Roman Catholicism, may tinatawag pong mga indulgences na pag ang kamag-anak mo, for example, ay na pumanaw at napunta sa purgatorio, kailangan mo kumbagang mag-effort or magbigay ng something na indulgences sa simbahan so that pwede siyang ipag-pray at makawala na siya doon at matuluyan na pong pumunta sa langit. But nung Martin Luther, filled with the Spirit of God, chinek niya po yung Scripture at nakita niya na medyo parang hindi bumabangga sa Bible at sa Scripture kung ano yung sinasabi ng church that time. At dyan po nagsimula yung kumbaga yung tinatawag po nating sola scriptura. Kung alam po ng lahat yun, yung Scripture alone. Ano pong ibig sabihin nun? Na yes, kumbaga yung mga church leaders natin ay kumbaga valid naman yung mga sinasabi. Reasonable naman, logical naman, but sa atin as Christian, yung Bible ay yung final authority natin. Yung Bible yung magdidikta ng ating faith and our practices as we do our Christian living. And I believe na isa po ito sa kumbaga sa mga remarkable at dapat kumbaga at some point aware tayo. Kasi kumbaga dito nagsimula na ipinaglaban na yung Scripture ay yung final authority po natin. Ngayon po, as we talk about our series, What Shapes Us, kumbaga, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kumbaga, kahit medyo lumabas lang po tayo sa konti sa Bible, even on our own experience, may mga bagay po tayo sa buhay natin na kahit maliit lang, or minsan kahit hindi palagi, pero mapansin natin na nakaka-impluwensya sa atin. Sino po dito yung lumaki ka sa isang bahay na sabay-sabay kumakain? Yan, yung mga ganong bagay. Kaya nung pinirmahan ni President Marcos na umuwi ng maaga kasi daw nung last Monday yun eh. Na sabay-sabay dapat mag-dinner. Sabi mo, ay, lagi na kaming nagdi-dinner ng sama-sama. Yan. Kasi kumbaga, doon sa ginagawa nyo ng yun, na-shape ka na, naging family-oriented kayo, na kailangan pag magdi-dinner, magkakasama kayong pamilya.
Or for example, di ba, ang dami po niyan, yung naka-experience sa kayo, may kaibigan po ba kayo na parang lahat po ata ng family na birthday, mansari ng pinsan, pinupuntahan po. Di ba yung mga ganon, yung parang sobrang family-oriented. Yan, may kakilala po akong kaibigan na yung, yung girlfriend niya na sobrang family-oriented, lahat kumbaga ay pinupuntahan. Di ba may mga ganong bagay po tayo? And marami pang bagay na kumbaga yung nag-shape sa atin. Para kumbaga nahuhubog tayo bilang kung ano tayo. And ngayon, as we start our series, tayo as Victory, ito po kumbaga yung statement of faith natin na humuhubog sa atin bilang isang member ng Victory at bilang isang Kristiyano. Yung last year, kayong kalahati dyan yung pinag-usapan. We talk about God, Scripture, creation and fall, Jesus, gospel, salvation, Holy Spirit, mission, church, sacraments, sanctification, second coming. Kumbaga, at baka yung malalaman nyo parang ngayon ko lang narinig yung iba. Pero maniwala po kayo sa akin, as Christian, malaki po yung influence ng mga bagay na to on how we deal sa pagiging Kristiyano po natin. And sa series po natin ngayon, pag-uusapan natin specifically itong 6 na to, yan, Scripture, Salvation, Sanctification, Sacrament, Second Coming, and Mission. At ang goal po natin, aside sa maisapuso natin, una, makapag-selfie tayo doon. Yan, every week. Pero mamaya po pag-uusapan natin, ngayon po pag-uusapan po natin yung Scripture. And yung tanong na to, how should we view the Bible as the final authority in our lives and practice, shaping our lives today? Di ba po? Paano daw natin dapat makita yung Biblia o yung Scripture as our final authority sa faith and sa practices natin, sa paghubog natin bilang Kristiyano? Tapos tayo na nabubuhay tayo ngayon. Yun po yung titignan po natin as I invite everyone to stand on your feet as we read 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5 and 14 to 17. Yan, pahelp na lang po ako sa pag-click ng ating presentation. Pero yan, punta po muna tayo. Open po natin yung mga Bible natin. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. And tatalon po tayo sa verse 14 to 17. Kung nandun na po kayo, pwede po kayo magsabi ng Amen. Yan. Sa mga hindi pa po nakakita, ang page po natin ay page 579. Right, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Then tatalon po tayo ng 14 to 17. Okay po? Ay basahin po natin sabay-sabay. Verse 1, ready? Go. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, swollen with conceit, of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Talon po tayo ng verse 14. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you've learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. This is the word of the Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon, na mabasa namin ang iyong salita. At ngayong umaga na to, Panginoon, ang panalangin namin ay tulungan mo kaming makita kung sino ka. Tulungan mo kaming makita, God, yung importance ng Scripture so that we can know who you are and therefore put our faith and trust in you. Maraming salamat. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Yan, settle down po muna tayo. Yan, mukhang nakasettle down na po ang lahat. Yan.
Before po tayo mag-start, konting context lang po so that maintindihan natin kung ano ba yung nangyayari sa binasa natin. At for sure, kumbaga nakita na rin natin yung panoramic kung ano yung nangyayaring problema at ano yung solusyon sa nakita natin. So makita natin that in this story, ayan, si Paul ay nandun na sa part na marireceive niya na yung verdict na papatayin na siya ng emperor ng Rome. So anong ginagawa niya? Si Timothy, na kumbaga pastor sa church ng Ephesus, ay ine-empower niya. Kumbaga ito na yung huling habilin ni Paul para kay Timothy. Na as you continue na maging pastor at i-shepherd yung congregation mo, di ba? Gawin mo yung mga bagay na to. Dahil darating yung araw at darating yung panahon na may mga bagay na magpapalito sa ginagawa mo. May mga bagay na magdi-deceive sa'yo. But ito yung bagay na dapat mong tatandaan. Ganun po yung nangyayari nung time na yon. Para po siyang tatay na magpapadala na from high school magka-college na yung anak niya. May mga na-experience na po ba ng ganun? O, pag sa recto ka, dapat yung bag mo nasa harap. Ganyan. Kailangan alerto ka, akapin mo yung bag. Ganun po yun. Yung picture na yun na parang nagbibinata na po si Timothy at pinapaalalahan na niya, ganito yung gagawin mo, ganito gagawin mo, ganito gagawin mo, mag-chat ka, pag nakauwi ka na, ganyan. Ganun po yun. Kumbaga yung medyo tatay po talaga yung fails. Pero kumbaga, in looking at the context ng time na yun, sinasabi niya to kasi yung kultura nila dati ay kumbaga, pwede po nating tawagin na deteriorating generation. Ganun po yung picture nun. That's why, ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Kung babalikan po natin kung ano po yung sinabi, but understand this, that in the last days, there will come time of difficulty, for people will be lovers of self, love of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents. Oh, no, napatingin sa mga estudyante, no? Ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving. Tapos pag sinunod po natin, treacherous, reckless, swollen with conceit. Yung lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. So kumbaga, ito po kumbaga yung nangyayari nung time na yun, at some point, pinapakita na pwede pang lumala to, Timothy, habang pinagpapastoran mo yung church sa Ephesus. Ngayon, kung titignan po natin yung passage natin na to, parang makikita natin, parang medyo ang OA naman ni Paul. Kasi kumbaga, gets naman na, kumbaga, inisa-isa niyo yung mga masamang bagay, na parang yung part na, ano naman gets na yan, na kumbaga sino bang Kristiyano kumbaga ang gagawa niyan, na kumbaga sobrang obvious at pangangalanda ka na mali talaga yung bagay na yan. Pero kung titignan po natin kumbaga yung nangyayari sa panahon na yon, ito po kumbaga yung normal na nangyayari sa kultura nila. Hindi ito yung kumbaga ngayon po medyo may pag sinabing sex, medyo tabu siya, na medyo at some point, may mga generation pa na, hindi natin gagawin yan. But looking at yung panahon nila ngayon, kumbaga, ito yung mga normal na nangyayari sa kultura nila nung time na yun. There's injustices na normal lang. Na pag pumunta ka sa isang lugar na may templo, na pwede kang magkaroon ng, kung mabilis na sexual gratification. Kasi yun yung view nila na kumbaga, they're serving the God of love. Na pag pumunta ka sa ganitong bagay na okay lang na kumbaga manloko. Na kumbaga kung titingnan natin yung time na yun, yung Roman soldiers, di ba parang binubuli nila yung mga tao, yung mga tax collector. Kumbaga ito yung nangyayari nung time na yun na possible na at some point maka-influence. At isa pa po dito yung part na ubusan ng lahi. Kumbaga, kung narinig nyo na po, di ba yung eye for an eye, tooth for a tooth, di ba? At kung titignan po natin yun, parang ang nakikita po natin doon na parang context niya na ito yung kailangan mong ibigay kasi ito yung ginawa sa'yo. Pero alam niyo po ba na yung eye for an eye at tooth for a tooth is pag-limit na. Kasi ang nangyayari, pag ginawa niya to, dadagdagan niya ng mataas, dadagdagan niya ng mataas, dadagdagan niya ng mataas, so nagkakaubusan na ng lahi.
So ang ginawa yung eye for an eye, tooth for tooth, ay parang limitahan. O ito lang pwede mong gawin, wala nang dadagdag. Kasi ganun po yung nangyayari nung panahon po nila na yun. Ganun po kumbaga yung normal na kultura, yung panahon ni Paul and ni Timothy. And si Paul, wina-warningan niya si Timothy. Ngayon kung titignan po natin siya at i-connect natin yung mundo nila, panahon nila, sa mundo natin ngayon, I believe na hindi na po tayo at some point mahihirapan. Kung nung isa-isa po natin kanina, yung mga characteristics ng, quote-unquote, masasamang characteristics, ay for sure, may mga na-imagine na po tayo sa isip po natin. Diba? Yan pa lang, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kung huhugutin po natin yun, makikita po natin na kung ano yung sinasabi ni Paul before, ay medyo nangyayari na. Kahit tanggalin ko na lang yung term na medyo, nangyayari na rin sa panahon natin ngayon. Kung titignan natin yung panahon natin ngayon, halos kumbaga, medyo nagiging same-same na yung nangyayari. Kung titignan, the problem here is not that, sa panahon natin ngayon, I think the problem here is gets na alam natin na mali yung mga bagay na to. Kumbaga, hindi problema na, kumbaga nagkakasundo tayo, na lahat to ay kumbaga hindi kaaya-aya at hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. But I think the problem is that we are unaware na may mga pagkakataon na nahahayaan natin yung sarili natin na na-impluwensyahan tayo ng mga bagay na to. At napapansin na lang natin na nagagawa na pala natin pag medyo malaki na. Diba? The issue is that we lack vigilance or fail to recognize the influences shaping us which could ultimately lead us down the path. Yes, gets natin na mali talaga yung mga bagay niyo, but sometimes yung mga ginagawa tayo na hindi natin aware na dun pala tayo dinadala. No, parang dati nanonood ka lang ng mga reels sa TikTok, tapos Facebook, tapos bigla ka nang pag may nakita kang kaibigan, bigla ka nang napapasabi, "Bossing, kamusta ang buhay-buhay?" 'Di ba? Dati wala namang ganoon, pero napanood mo lang ng konti. May mga ganun po sa Facebook ngayon. Di ba, maraming pagkakataon, 'di ba, na ginagawa mo lang tong bagay. Di ba yung parang lang yan yung sabi ng kanta sa Laklak, yung nagsimula sa patikim-tikim. Di ba? Pinilit kong gustuhin. Pero, yun? Pero kumbaga yun, nag-progress siya, na una, alam mo naman na hindi tama. Pero dahil, okay lang siguro to. Di ba? Alam mo naman na hindi tama, pero di mo napapansin na nai-impluwensyahan ka niya. And I think that's the issue there. So ano yung sinabi ni Paul para tulungan si Timothy na makita, na lumaban sa ganung nangyayari, sa pag-deteriorate ng generation? Ito po yung sabi niya sa verse natin. Pupunta po tayo sa verse 14 and doon natin titignan. Okay po, basahin ko po sa inyo. If mga Bible po kayo, punta po tayo sa verse 15. Sabi niya dito, "But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus." Ano po yung unang sinabi ni Paul dito kay Timothy? "But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed." Timothy, alam mo na yung mga nangyayari, alam mo na yung Christian faith. Kumbaga, naglilid ka na nga dyan ng small group or ng church, kumbaga eh. Ang gusto kong gawin mo, continue. Ano yung continue to believe, to stand firm. Kung ano yung alam mo. Ano yung next? Knowing from whom you have learned it. Diba? Ipagpatuloy mo yung faith na natutunan mo. Diba? May mga pagkakataon na parang nakaka-captivate tayo ng ibang bagay. Ay parang mas magandang gawin na lang to kaysa maniwala at mag-pray kay God. Parang mas maganda na lang maniwala dito at gawin at kumbaga pumusta sa ganitong direksyon kaysa gumawa ng mga ganitong bagay na sinasabi ng Bible.
Pero nasabi ni Paul kay Timothy, continue in what you have learned and have firmly believed. And tayo, no, as we continue to encounter these things na nagpapalayo sa atin kay God, I believe na ang kailangan natin gawin ay tumuloy at magpatuloy sa paniniwala na meron tayo. Sa faith na meron tayo. Ano pong sabi dyan? Knowing from whom you have learned it. Diba, na natutunan niya yon sa kanyang lola at sa kanyang nanay, si Luis and si Eunice, na reliable. Continue na mag-walk dun sa faith na meron ka, Timothy. And tayo, mag-continue po tayo na mag-walk sa faith na meron tayo. Ano po yung next? Sabi sa verse 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So bukod doon sa mag-continue ka, pero ano sabi dito na, alalahanin mo and how from child you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation. Mag-continue ka at alalahanin mo or bumalik ka doon or i-recognize mo yung Bible na nagbigay sa iyo ng wisdom na meron ka ngayon sa kaligtasan ng ating Panginoon. In short, gusto ni Paul, despite sa mga nangyayari, gusto ni Paul na bumalik si Timothy sa pagiging biblical. Go back to the Bible. Go back to the Scripture. Alam niyo po yung term na back to the Bible, kumbaga? Ganon. Kumbaga, yes, given, ito yung nangyayari, tumatumbling na yung mga nangyayari sa panahon niya, nagkakaganong-ganon na, yung values, shifting na. Pero anong gusto ni Paul? Mag-continue ka sa faith mo at patuloy kang bumalik sa Scripture. Patuloy kang bumalik sa Bible. Sa mga times na hindi mo na maintindihan yung takot mo. Sa mga times na feeling mo, papayag ka na mag-under the table ka. Sa mga times na feeling mo, bibigay na yung faith mo. Ano kailangan natin gawin? Magpatuloy at bumalik sa kung ano yung sinasabi ng Bible. Kailangan nating bumalik sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sa mga times po na naguguluhan tayo sa life natin, sa mga times na hindi natin alam yung gagawin, ang prayer natin ay tumayo tayo, mag-stand firm tayo sa kung ano yung sinasabi ng Bible. Kumbaga, kung kayo po ngayon dito ay mag-asawa or magkapatid, kumbaga kung yung partner mo ay medyo nalilito na, ikaw yung humila sa kanya. Tara, bumalik tayo. Ano ba yung sinasabi ng Scripture? Ano ba yung sinasabi ng Bible? Kasi kumbaga, kung hindi tayo magiging accountable or tayo sa sarili natin, darating yung panahon na hihilahin tayo ng mga ibang bagay at iba't ibang mga pananaw sa buhay sa kung ano yung feeling nilang tama. Ba't tayo bilang Kristiyano, ang gagawin natin ay magpapatuloy tayo at babalik tayo sa kung ano yung sinasabi ng Scripture. Back to the Bible. Kasi yun yung, kumbaga yung bagay na dapat mag-shape sa pagkatao natin. Yun yung bagay na dapat humulma sa kung sino ka. Kung paano mo nakikita yung mundo. Sabi po dito sa verse 16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ngayon, isa-isahin po natin yan. Ang una po nating titignan, yung sinabi po dito. All Scripture is breathed out by God. Kumbaga, kung titingnan po natin yung passage natin dito, hindi po goal ni Paul na kumbaga bigyan ng proof or madaming evidence na ang Bible ay talagang salita ng Diyos. Kasi kumbaga gets na ni Timothy yun. But his purpose is to remind and to reinforce si Timothy na ang Scripture ay kumbaga hiningahan ni God. Pinapakita, kumbaga hindi goal na mag-apologetics or i-prove, magbigay ng arguments, but i-remind na yung salita ng Diyos ay hininga niya yan. Kumbaga sa ibang translation, makita po natin may mga term na the all Scripture is inspired by God. May mga ganun, ibang version ng Bible. But I believe na ito kumbaga yung gustong ipakita ng passage para ipakita yung final authority ng Scripture.
ipakita na yes, may mga nangyayari, may mga shiny, shimmery, splendid na mga ideologies na pwede nating gawin. Pero sabi niya kay Timothy, yung Biblia, kumbaga yung scripture, ay hiningahan yan ni God. Kumbaga, di ba, may mga times na hindi natin alam yung salita ni God. Yung scripture is all what He wants us to say. Yung Bible ay kumbaga nire-represent kung ano yung will ni God sa buhay natin ngayon. Kung titignan po natin yung history ng mundo, no, di ba? Ang daming mga pagkakataon na gusto, yung mga tao ay gumagawa ng ways para i-explore or abutin or makipag-communicate kay God. Kumbaga, ang daming inaalay yung ganito, nagpapausok, di ba alam nag-aalay ng mga pa-something-something, yan ng mga hayop, to worship God. May iba pa sa kumbaga sa mga Middle East, ancient Middle East na time, kumbaga inaalay pa nila yung mga anak nilang baby para makipag-communicate at maabot si God. Sa atin ngayon, wala naman ang ganun. Yeah. Wala naman. Baka medyo na po tayo. Kumbaga, tayo, ibang level lang naman. Kumbaga, tayo, nandun pa rin tayo sa gusto nating abutin si God. Gusto natin ma-feel yung, kumbaga, yung manifest na presensya ni God, na manifestation ni God. Kaya ang gagawin natin, yung mga pinto, hindi dapat tinatapat sa pinto, yung ng mga bintana. Di ko alam eh. So dapat yung flower base, medyo dito natin ilalagay. Para ma-feel natin yung blessing, di ba? So, ang gagawin natin, dapat kailangan yung kortina, ganito yung kulay. O kaya sa New Year, dapat medyo polka dots tayo. Para ma-feel naman natin yung blessing ni God. Di ba? Yes, magkaiba, kasi medyo brutal sila nung panahon na yun. But at some point, we are relying dun sa mga bagay na yun. Ba nakita po natin, may mga minsan unaware tayo pag sa business po natin, uy, may papel, ginaganon po natin agad. Kumbaga, at some point, may mga joke nga po kami minsan, pag mga ganun po eh. Yan. Pero kumbaga, iniiba lang po natin yung terminologies. Pero may mga ganun po tayong bagay na ginagawa. Which is, we think na doon natin maaabot si Lord or yung mga manifestation ni God. Sa mga ganong bagay natin, di ba? Kaya may mga pa rin po talaga, iba, na nahirapan sila, kumbaga, nahahati sila, ano ba yung dapat kong gawin? Kasi sabi ng ganito daw gawin, kailangan nakakulay red ako. Okay lang, naginip ako ng number. Tapos isulat ko to kasi ibibigay ko para ganito yung gawin. Yan. Hindi ko na po pinapangalanan yung mga bagay-bagay kasi gets yun na po yan. Yeah. Kasi kumbaga, we want na ma-experience yung manifestation ng presence ni God or ng will ni God or ng word ni God. But ano pong sabi ng Bible? The word of God, the scripture, is God-breathed. Yung Bible ay hininga po ni God. And therefore, it's our reference for faith and practices. Doon po natin makikita yung kalooban ng Panginoon. Kung paano natin mabibigay yung kaluwalhatian niya. Sa Bible natin makikita at hindi natin makikita sa mga ibang bagay. May mga times na nagpapagod tayo. Gets naman, dumating din po tayo sa part talagang medyo naniwala po talaga itong way. Pero kumbaga, ito na po yun, yung scripture alone is only way para makita natin yung kalooban ni God. Yun po yung only way para ma-experience natin at makita natin. Kaya feeling ko nga po, kaya ngayon po yung salamin. Kasi yung Bible, kumbaga, is yung sumasalamin sa kung sino si God. Diba? Kumbaga yun yung nag-reflect ng kung sino siya, kung ano yung gusto niyang sabihin. And I hope po na yun po yung makita natin at maintindihan natin. Diba? Na yes, may mga times na parang Lord, gusto kong gawin to para baka ito talaga ang tamang daan. Ma-feel ka. Pero again, Bible is enough for us to know His will and how to worship Him. Okay po ba yun? Sabi po dito sa next verse, yan, all scriptures breathed out by God and profitable for teaching, for reproof,
for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kung titignan po natin yan, di ba, parang iniisa-isa ko lang po yun. Teaching, reproof, correction, and training. So makita po natin dyan na medyo, ano ba ibig sabihin ng teaching? So, Scripture tells us positively what we must believe. Yan, it gives sound doctrine. So, kumbaga, ito yung, kumbaga makita natin dito na bilang Kristiyano, ito yung mga, kumbaga yung mga task natin, and Bible is profitable para gawin natin yung mga bagay na to. Hindi lang sa ministry, pero sa mga pamilya natin, sa mga anak natin, sa kaibigan natin, bilang Kristiyano, kumbaga ito yung mga task natin. And Bible is sufficient to teach us kung paano gawin yung mga bagay na to. Ano yun? Una, magturo. Diba, Scripture tells us possibly what we must believe. Sabi na, and the Scriptures also, pang-reproof natin. Ano ibig sabihin nun? Scripture tells us negatively what we should not believe. Kung titignan natin, yung Bible ay tinuturuan tayo na ano ba yung dapat na iniisip natin. O at ano ba yung mga dapat na hindi natin pinaniniwalaan. Malaking bagay po, kumbaga yung belief natin, na kasi yung kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun po ang nag-shape sa atin. Anong sinasabi po dito? Hayaan natin yung Bible yung magdikta sa kung ano yung pinaniniwalaan natin. Okay po, ano yung next na? Correction. It means setting right or referring to conduct. The Scripture tells us negatively what not to do. Yung Bible, makikita natin doon na sinasabi sa atin, ano yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa bilang isang Kristiyano at bilang mananampalataya. Ano pa po yung next? Training in righteousness. It indicates teaching or education in right living. Scripture tells us positively what we must do. Makita natin doon na yung Scripture is able to teach us ano dapat yung iniisip natin at ano dapat yung way of living natin. Hindi lang siya yung basta-bastang alam lang natin, pero yung pagsabuhay natin sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. And Scripture is profitable, diba, na way para magturo, na ituruan mo yung kaibigan mo, yung pamilya mo na mga bagay about kay God. Diba? Kung alam niyo po ba kung paano i-train ang isang elepante? Yan. May way po ako kung paano i-train, Jade, na ano lang to, na discover ko lang to. Yan. Sabi daw po, para daw matrain ang isang elepante, kailangan lang daw po na kumuha ka ng baby elephant. Yan. So ang gagawin po dyan, itatali nyo daw po siya, tapos parang ikakandado nyo siya sa isang bagay talaga, malaking poste or malaking pangkawit na hindi niya kakayanin. So kumbaga, bata pa lang siya at may experience niya, hindi niya kayang dalhin yun, so manunurture sa kanya na, hindi ko talaga kaya to. Yan. So ang mangyayari, paglaki niya, feeling niya, hindi niya pa rin kaya, kahit isang ganun niya na lang. Kumbaga, nature versus nurture. Na-nurture na siya sa ganong idea. Pero ano yung gusto natin gawin? Na yung Bible, na kumbaga, yung hindi tayo hindi ito yung lie na kumbaga maisabuhay natin. But yung Bible is yung magdidikta sa atin. Yung Bible yung magiging reference natin kung paano ba dapat tayo mabuhay. Diba? May mga times na nakakatakot kasi hindi mo alam, Lord, ano ba, magiging faithful pa rin ba ako pagbalik mo? Holy pa rin ba ako before you? Or baka mawala ako sa faith? Diba? Sino po yung may fear ka nang na gano'n? Ako rin po parang minsan, Lord, mag-trust mo ba ako sa iyo hanggang dumating ko? Pero the Bible is our confidence. That through the Bible, God will keep us holy before dumating siya. Yung mga fear natin na, Lord, baka hindi ako magtiwala sa'yo. Yes, may mga pagkakataon naman talaga na mag-fail pa tayo. Pero let's position ourselves and allow the Scripture, meditate the Scripture, so that as we soak ourselves, magiging confident tayo. Ito yung lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, lumalakad tayo sa kaluwalhatian niya. Diba? I believe that that's a great encouragement sa buhay natin. Sa mundo na madaming direksyon, let the Bible be our only direction.
One direction nga, sabi nga doon. Ba, yung scripture lang, yung Bible lang po na yun. Okay po? Kasi kumbaga, katulad po ng sinasabi ko po kanina, ayaw po natin na kumbaga na dumating, di ba, we're living in a time right now na ang dami na pong sinasabi ng mundo. Kumbaga, isa po sa mga example dito na makikita natin is yung if you disagree, you're the problem. Kumbaga, medyo may mga ganyan na yan. Ano yung next one? You only live once. Diba? Ang daming ideologies ngayon na magdidikta, kumbaga, sa mga junakis at anak at pamangkin natin. Yan. Diba? Na kung ano yung dapat gawin. Katulad nga po yung sinabi ko sa inyo kanina. Diba? Nanonood lang po kayo ng Facebook, tapos biglang nagbo-bossing na kayo. Kamusta ang buhay-buhay? And ito yung mga bagay na hindi tayo aware na possible na nakaka-influence sa atin. Di ba? Ano ba? Do what feels right. Medyo parang ito yung will sa akin ni Lord. Parang amazing, no? Kasi gusto ni Lord yung talagang, for He knows the plans He has for me. Di ba? Plans to prosper me, not to harm me. Plans to give me hope. Kaya do what feels right. Di ba? Tapos ano pa? The ends justify the means. Sige, ito naman kasi yung ano ko yung purpose ko, ito ginawa ko, tinulungan naman kita. Kaya okay lang kahit anong way ko sa pagtulong ginawa ko. Diba? Yan. Nothing matters. So why bother? Diba? Ano po yung ruler na gagamitin natin para makita kung tama ba yung sinasabi ng mundo? Yung Bible. Yung Bible will be our final authority. Yung Bible yung magdidikta sa faith natin and sa mga practices natin. Yes, yung Bible, hindi niya kayang sabihin sa'yo yung masarap na recipe ng spaghetti or ng pansit. Kasi ang purpose nun is para tayo ay lumakad sa tama at sa tunay na pananampalataya. Yun yung ibig sabihin ng what it means that Bible is our final authority in faith and in our practices. Yan. We want a generation that has been taught and raised in the Word of God and that will in turn teach others the same truth. Continuation po ng passage po natin, ng verse, ulitin ko lang po. Yan. All scriptures breathed out by God and profitable for teaching, reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So yung Bible daw, hindi lang niya sinasabi yung mga bagay na gagawin mo to, o wag mong gagawin yan kasi hindi yan kalugod-lugod kay God, or eto dapat yung iniisip mo, o pininiwalaan mo, or hindi dapat. Hindi lang yun. Pero ano pa yung purpose niya? That the man of God may be complete, equipped for every good work. Na ang purpose ng Bible is for us na maging complete, na mag-mature sa faith natin so that we can glorify God sa mga good works na gagawin niya para sa Kanya. Yan, sino po dito yung gusto na magamit ni God? Yan, para sa kalulahatian niya. Yan, sino po dito yung gusto na maging mature sa faith niya? Di ba sabi nga po sa Sunday School, read your Bible, pray every day, and you grow. Dito pa yun sa baba grow, and you grow. Tapos sumakakit pa po kami ng upuan para lang mag-grow na mag-grow. Pero kumbaga pambata siya, pero that's the basic thing na pwede natin gawin at maging faithful. Paano tayo mag-grow? Read your Bible and pray every day so that a man of God may be complete, equipped for every good work. Gusto nating mag-grow sa kung saan tayo tinawag ni God. Gusto natin mag-grow sa, kumbaga, sa business, nasa mundo man tayo ng business, doktor man tayo, o nasa ganito tayong larangan. Meditate His Word. Enjoy His Word. Read the Bible day and night so that the man of God may be complete, equipped for every good work. May mga pagkakataon tayo na naiinggit tayo, di ba? Yung parang, bakit siya, bago lang siya sa faith? Na-experience ko na po yan eh. Pero ang galing-galing niya, parang naririnig niya na agad yung mga bulong ni God. Naririnig niya yung mga bagay na ito, nagagawa niya na. Pero again, ang gagawin po nating salamin ay hindi yung buhay ng ibang tao. Kasi iba yung pagkilos ni God sa buhay niya.
Pero ang magiging metro po natin is yung scripture. Am I being faithful dito sa sinasabi ni Lord sa akin? Kumbaga, yes, thankful ako na kumbaga ang kaibigan ko na si Jade ay nag-grow at some point, Lord, gusto ko rin maging ganun. Pero dito ba, sa pagtawag sa akin ni God, nagiging na-honor ko ba yung parents ko? Nagiging faithful ba ako sa purity ko with my girlfriend? Nagagawa ko ba yung mga bagay na to? Kasi I think na mas important, more than dun sa kumbaga ikumpara mo yung sarili mo sa iba, is tignan mo kung nagiging faithful ka dun sa kung anong sinasabi ng Bible. Because hindi natin goal na magkumpara sa ibang mga tao, but ang goal natin is to obey, to glorify God, to know His words and will sa Scripture. Kaya sa mga times na parang, Lord, ang galing niya, ang galing ng faith niya. Literal na nakapag-ano siya ng bundok. Gawin mo, pag di mo kayang gawin yun, tignan mo yung sarili. Pray, Lord, gusto ko rin maging ganun. But Lord, I want to be faithful sa kung ano yung sinasabi ng Scripture. And Lord, help me to obey you and trust you with my whole strength, mind. I pray na maging ganun yung prayer natin sa buhay natin, sa walk natin, na our Christian faith. Diba? Again, babalikan po natin yung konteksto kanina at dadalhin natin siya dito. Nakita natin na halos walang nangyayari na kung ano yung nangyayari na sa panahon natin ngayon, kung ano yung sinabi ni Paul, kung ano yung winarning niya kay Timothy, ay nakikita na natin. May mga times na hindi na nagmamahalan yung mga tao, puro galit na, puro inggit na, ang goal na lang ay magpayaman. Yun na po kumbaga, na-feel na po natin yung ganun ngayon. The question is, where are you getting your hope in this life and in death? Saan mo hinuhugot? Sa mundo na madaming binibigay na ito na lang, ito na lang, ito na lang. Saan mo hinuhugot yung confidence mo at yung hope mo sa life mo ngayon, and even pag kinuha ka na ni God or nawalan ka na ng buhay? I hope na kunin natin yun sa authority ng Scripture. Our confidence in this life and even after life is because we belong to the Lord. At malalaman natin yan dahil yun yung sinasabi ng Scripture. Kung pwede ko nga lang po ipa-response song yung Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Hindi ko na po i-continue kasi pang kids church po yun. Pero yun yung power ni God because buhay yung Bible. As I call the music, the worship team, as we respond in worship, again, I just want to remind everyone na in this world na tumatumbling, na hindi mo nakikita kung ano ba yung nangyayari, our hope and our confidence sa buhay na to, at pag nawalan tayo ng buhay, is that we belong to the Lord because the Bible said so. At yun yung magiging final authority natin. Sa buhay natin, sa buhay ng mga anak natin, at sa susunod pa na generation. Because the Bible ay yung hininga ni God. And that's the final authority and a reference dito sa buhay na to. Sabi sa John, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he is it that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. As we continue, kumbaga, to abide sa Word ni God, kay Jesus Christ, makikita natin yung sarili natin, nag-grow tayo sa faith na meron tayo. Nakikita natin that we're becoming more loving, more gentle, more Christ-like. Nakikita natin nag-grow tayo sa salita, sa pag-i-interact sa ibang tao. Because we are soaking ourselves and meditating the Scripture day and night. Because that's our way to abide in Christ. Ano yung confidence natin?
at yung hope sa life na to, at even mawala tayo, that we belong to Christ. Because the Bible is our final authority na magsasabi nun. Let's come before the Lord in prayer. Lord, maraming salamat, Panginoon. Kasi Lord, sabi sa passage, sa mga time before, ginamit mo yung mga prophets to tell your word. Kasabihin na itong mga bagay to, but in the last days, you've revealed yourself in the person of Jesus Christ. And thank you, Lord, because we have this scripture. We have the full revelation of who you are. And our prayer, God, is that we will continue to enjoy, to love you so that we can enjoy the Word of God. We're going to continue meditating it day and night. Lord, na hindi lang siya ginagawa namin pag mag-prepare kami ng victory group or may engage kami. But Lord, ito yung magiging bloodline namin, God. Ito yung magiging buhay namin, God. Because this is Ikaw to, Panginoon. And Lord, ang prayer namin, God, we cannot do this apart from the work of your Holy Spirit. So God, we pray, you may empower us, Lord, to be faithful sa pagbabasa ng salita mo, God. Because ito yung mag-shape sa amin. So kung paano kami magbubuhay sa mundong to, at paano ka namin papapurihan ng buhay namin. Lord, you deserve our worship. We glorify you. In Jesus' name.